Okay. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanong subject sa kuna na hadis siya sa level 2. Ang subject natin ngayon ay hadith sa level 2. Pero pwede rin level 1, level 3 dito. Inshallah. Dun sa libro ni Imam An-Nawawi, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nasa pang-anim na tayo, ika-6 na hadith na tayo. Natalakay natin yung ikalima, yung hadith ni Aisha, na patungkol din yun sa mga bid'ah. Yung hadith ni Aisha radhiyallahu anha, yung man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Natalakay natin yan nung nakalipas na linggo. So ngayon nasa ika-anim na hadith na tayo. Hadith na nagmula kay An-Nu'man ibn Bashir, an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a Waalaikumsalam. Waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. So ang hadith na ito ay malakas na hadith, nagmula sa authentic na hadith na ang rawih na isalaysay ni Bukhari at saka si Muslim. So explain natin ang hadith na ito. An Abi Abdullah, nagmula kay Abdullah, Abi Abdullah, ama ni Abdullah. Sino yung ama ni Abdullah? Si An-Nu'man na anak ni Bashir radhiyallahu anhuma. Nalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sabi ni An-Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanyang sinabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin. Ang halal ay malinaw, klaro. Sa Maguindanao na mapayag, so halal. Wa innal harama bayyin. Ganon din ang haram, mga ipinagbawal ay klaro, malinaw. Ang halal ay malinaw, ang haram ay malinaw, haram ay malinaw din. Innal halala bayyin, katotohanan na ang halal ay malinaw, klaro. Sa pananampalatayang Islam, sa batas ng Islam, lahat ng halal, sister, ay kinlaro ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang haram. Malinaw ang haram. Malinaw ang mga haram. Magbigay ka ng example na haram. Pag inom ng alak, ipinagbawal sa Islam. Malinaw. Haram. Ang mga halal naman, halal ang pagkain natin sa mga pagkain.
At meron din mga pagkain na nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na haram. Di ba? So, malinaw ang halal. Ito yung turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw ang halal. Innal halala bayyin. Ang halal ay malinaw sa Islam. Ganon din ang haram. Malinaw din sa Islam. Doon sa pamamagitan, sa pagitan ng dalawa na yun, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang halal ay malinaw at ang haram ay malinaw, wa bainahuma umurun mushtabihat. Sa pagitan ng dalawa na yun, ang halal at saka yung haram, sa pagitan nun ay mayroong mga mushtabihat. Anong ibig sabihin ng mushtabihat? Pagdududa, mga bagay na kaduda-duda. Hindi mo alam kung halal ba yan o haram. Ha? Hindi mo alam kung haram ba yan o halal. Maraming mga bagay, lalo na tayo, kulang yung mga kaalaman natin patungkol sa Islam. So meron mga bagay sa atin, hindi natin alam kung halal ba yan o haram. Ang malinaw lang sa atin, na alam natin yung halal ay malinaw. Ang haram ay malinaw. Ngayon, meron dun sa gitna niya na tinatawag na mushtabihat. Kaduda-duda. Ibig sabihin, hindi mo alam kung halal ba yan o haram. Pero, hindi nangangahulugan. Kasunod ng hadith, sabi niya, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Marami sa mga tao ang hindi nakakaalam nito. Yung mushtabihat. Yung mga bagay na kaduda-duda. Mga kautusan, mga gawain sa Islam na kaduda-duda, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Marami sa mga tao ang hindi nakakaalam nito. Anong kahulugan nun? Pag marami sa mga tao ang hindi nakakaalam nito, anong kahulugan nun? Ha? Anong kahulugan nun? Ang kahulugan nun, pag sinabi dito, marami sa mga tao ang hindi nakakaalam, ibig sabihin, konti lang sa mga tao ang nakakaalam. So nangangahulugan na meron din nakakaalam dyan sa mga mushtabihat na yan. Yan sa mga bagay na kaduda-duda na yan, merong mga tao na konti lang ang nakakaalam sa mga mushtabihat na yan. Kasi sabi na dito, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Marami sa mga tao ang hindi nakakaalam sa mga mushtabihat na yan. Ibig sabihin, nangangahulugan na konti lang sa mga tao ang nakakaalam ng mushtabihat. Ha? La ya'lamuhunna kathirun minan nas. So, konti lang sa mga tao ang nakakaalam nito. Sino yung mga tao na yun? Sino yung mga tao na yun? Correct, mashallah, si Sister Jo. Ha? Yung mga taong mayroong kaalaman sa pananampalataya, yung maganda yung kanilang kaalaman sa Islam. Ha? Pinagsikapan nilang alamin ang Islam, yung Sharia, batas ng Islam. Yung meron silang ganap na kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Ha? Sila yung tinatawag na ahlul ilm o di kaya mga rasikhuna fil ilm. Sila yung mga tao na yun. Yung mga fuqaha. Sila yung mga tao na yun. Na nakakaalam. Sila yung mga tao na konti lamang na nakakaalam doon sa mga kaduda-duda na yun. Na mga bagay sa Islam. Kaduda-duda na mga gawain, utos na sa pananampalatayang Islam. So, kalilum minan nas ya'lamuhu. Konti lang sa mga tao ang nakakaalam nito. Sino sila? Yung rasikhuna fil ilm. Sino yung mga taong maganda yung kanilang maganda yung pagsaliksik nila ng kanilang kaalaman sa pananampalataya. Meron silang sapat na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ngayon, palawakin natin. Ngayon, nalaman natin ang punto dito para makuha ninyo. Nalaman natin ang halal ay malinaw. Ang haram ay malinaw. Ngayon, merong mga bagay na kaduda-duda. Di ba? Umurong mushtabihat. Sino yung nakakaalam? La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Konti lang sa mga tao ang nakakaalam. Marami sa mga tao ang hindi nakakaalam nito. So nangangahulugan na konti lang sa mga tao ang nakakaalam. Pero ang tanong, doon sa sitwasyon mo na hindi mo alam, doon sa sitwasyon na nagdududa ka, hindi mo alam kung halal ba yan o haram ba yan, nandun ka sa pagdududa. Hindi mo alam kung haram o halal. So anong gagawin mo? Hindi ka na ba maaalis doon sa status na kung saan ikaw ay nagdududa? Hindi ka na ba maaalis doon?
Correct, Masya Allah, si Bejo. Maaalis tayo doon sa sitwasyon na tayo ay nagdududa sa bagay na yon sa pamamagitan ng pagtanong sa kanila. Sino? Yung mga ahlul ilm, mga mayroong kaalaman sa Islam. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahlul dhikr in kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa mga taong mayroong kaalaman sa Islam kung hindi kayo kung kayo ay hindi ninyo nalalaman. Huh? So ngayon nagdududa ka dahil hindi mo alam kung ano ba yan, haram o halal ba yan, magtanong ka sa kanila. Dahil pag nagtanong ka sa kanila, maaalis ka doon sa sitwasyon na meron sa iyo yung pagdududa. Maalis ka doon. After ng explanation niya sa iyo, pagsabi niya sa iyo na ito ay ganito, maalis ka doon sa pagdududa. So, ngayon, magiging klaro na sa iyo. Babalik ka na doon sa halal na ito. Pag sinabi sa iyo, halal yan. Malinaw na sa halal yun. O haram yan. O malinaw na sa iyo na iwanan mo na yun. Ha? Pagkatapos mo magtanong sa kanila. Kasi sila yung mga tao na konti lang na nakakaalam doon sa mushtabihat, mga kaduda-duda. Ha. Mga kaduda-duda. Eto. Famanittaka syubuhat. Ha? Famanittaka syubuhati faqad istabra alidinihi wa irdihi. Sino man na matakot sa syubuhat, yung mga kaduda-duda ng mga bagay-bagay, ha? Sino man na matakot, ano ibig sabihin ng takot dito? Wamanittaka. Ano ibig pinupunto dito? Ang pinupunto dito sa wamanittaka, sino yung matakot? Ibig sabihin ay iwanan mo. Iwanan mo. O di kaya ay iwasan mo. O di kaya ay layuan mo. Ang ano? Yung mga syubuhat. Kaduda-duda sa iyo. Wala kang kaalaman. Hindi mo alam kung haram ba yan o halal ba yan. So pag hindi mo alam, sabi sa ang advice, ang nag-advise sa atin dito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turo ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Ha? Wa manittaka syubuhat. Kung sino man yung matakot sa tinatawag na syubuhat, ibig sabihin ng takot dito ay layuan mo, o di kaya iwasan mo, o di kaya iwan mo yung tinatawag na syubuhat. Kaduda-duda na bagay sa iyo. Dahil bakit? Faqad istabra alidinihi wa irdihi. Doon mo maiingatan yung reliyon mo at saka yung sarili mo. Ha? Doon mo maiingatan sa pamamagitan ng pag-iwas mo, paglayo mo, pag-iwan mo, doon mo maiingatan yung religion mo, yung Islam at saka yung sarili mo. Ha? Tulad halimbawa, sample, mga halimbawa, nag-aalinlangan ka, merong pagdududa sa iyo, hindi mo alam yung pagkain ng balot, haram ba yan o halal? Ha? Halimbawa lang, alam mo na haram na yun. Ha? Halimbawa yun ang pagkakalam mo haram. Pero ngayon ikaw, nasa sitwasyon ka na pagdududa, hindi mo alam na halal ba yan o haram. Anong gagawin mo? Correct. Yun ang turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag mo munang gawin. Kung hindi mo alam, merong pagdududa sa iyo, hindi mo alam kung anong hatol nito, mas mainam na gawin mo ay iwan mo. Ha? Dahil, dalawa lamang ang mapupuntahan niya. Halimbawa, sa pag-iwan mo, kaya nga dito, wamanittaka syubuhat. Wamanittaka syubuhat, kung sino man yung katakutan niya yung syubuhat, iwan niya, layuan niya, hindi niya gagawin, faqad istabra alidinihi wa irdihi, naingatan niya yung relihiyon niya at yung sarili niya. Kasi dalawa lang ang mahuhulog sa kanya. For example, dun sa pagkain ng balot, pag halal pala yun, after ng pagtanong natin, tawdih ng mga ulama, mga ahlul ilm sa atin na, halal pala yung pagkain ng balot. Anong nangyari dun? Walang problema. Kasi halal naman pala. Halal naman pala eh. Walang problema. Pero paano kung haram? Paano kung haram? E di nakagawa ka ng So anong turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pag hindi pa malinaw sa iyo, iwanan mo muna. Yun ang turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pamamagitan nun, maiingatan mo yung religion mo at yung sarili mo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa pa sa mga sample.
Isa pa sa example sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kapanahunan niya. Ha? May kasama niya ang kanyang asawa na si Safia. Kasama niya ang kanyang asawa na si Safia. Si Safia na yun, lumabas sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa masjid sa buwan ng Ramadan, gabi. Ha? Nung paglabas nila, nakita sila ng dalawang ansar. Dalawang ansar. No, nakita sila ng dalawang ansar. Ang sabi ng propeta mo, pagkakita ng dalawang ansar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron siyang kasama na babae, nagtakbo yung dalawa. Tumakbo sila. At nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Fa innaha Safiya." Asawa ko si Safia ito. Asawa ko, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng dalawang ansar, "Ya Rasulullah, iniisip mo ba na pinag-iisipan ka namin ng masama?" Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Hindi. Bagkus ang syaitan ay napakabilis na mag-udyok sa ating mga isipan." Na tulad na nangyayari sa panahon natin ngayon. Ha? Nakita natin si ano? Hindi pa natin na-clear. Ha? Pagdududa pa lang. Hindi natin alam kung sino nagkakaano-ano na yung babae na yun. Wala pang clear. Pero anong nangyayari? Sa pag-uudyok ni Shaitan, yan, ano ni Kwan yan. Pero wala pang klaro. Hindi pa malinaw. Ha? Hindi pa malinaw. Nauunahan na ng chismis. Nauunahan ng marites. Ha? Nauunahan na ng marites. So wala pang kalinawan. Anong purpose ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon? Anong pinupunto ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon? Nung nakita niya na nagtakbuhan yung dalawa na mga ansar, mga sahaba, companions ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakilala niya agad. Sabi niya, "Asawa ko ito si Safia." O ya Rasulullah, sabi niya, iniisip mo ba na pinag-iisipan ka namin ng hindi maganda? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hindi. Bagkus si Shaitan ay mabilis na pumapasok, nag-uudyok sa mga isipan ng tao. Kaya makakita ka ng tao, kahit hindi pa niya alam, sasabihin niya na ganun yan." Kasi Shaitan yung dumadala sa kanya. Meron pang pagdududa, hindi pa clear sa kanya, inuunahan niya na. Ha? So yun ang purpose ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya yun, ang pinaka-main purpose niya, bakit? Iniingatan niya yung sarili niya. Ha? Na baka kung ano yung isipin ng mga tao. Dahil nga si Shaitan mabilis mag-udyok sa isipan ng mga tao. So pag-iingat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sarili. Pag-iingat niya, sinabi niya na agad na, "Asawa ko ito si Safia." Ha? Asawa ko ito si Safia. Yun ang purpose ng Propeta Muhammad sa pagsabi niya para maingatan niya yung sarili niya. Ha? Dahil iniiwasan niya na yung Shaitan ay malakas, mabilis ang pag-udyok niya sa mga isipan ng mga tao. So, faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Ngayon, nawala sa isipan ng ansar na yon, sa isipan nila, o di kaya kung mag-iisip sila, nawala na agad. Hindi na nila maiisip kasi nasabi na iningatan ng Propeta Muhammad ang sarili niya. Ha? Tulad halimbawa, meron kang kasama, halimbawa, si Brother Jomar. Meron siyang nakakasama diyan na babae. So, hindi pa natin alam kung ano niya. Pero ang totoo pala pinsan niya. Ha? Pero yung ibang tao sabi niya, bale ni Ninamba. Ba? Na. Sabi sa sobrang bilis ng ng Shaitan, na chismis na, ang batingin ni tuto po siya terloy. Namin mapasa na. Nakadaga prabo sa panateren. Mahalin ni kapamasi ko anak ka, kuana ni Benaba. Inunta, dengan di ari kapag ito nga tao sada. At ari kapag ito nga tao. Pero ni kaba isip pila nun. Kung to, ang turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Alisin mo yung sarili mo dun sa pagdududa ng mga tao. Kaya yun ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakilala niya. Ay, asawa ko ito, si Safia ito, asawa ko. Huh? Para maalis ka doon sa pagdududa ng mga tao, doon sa syubhat. Dahil doon mo maiingatan yung relihiyon mo at ang sarili mo. Dahil waman waka'a fi syubhat, kung sino man yung malagay sa tinatawag na syubhat, pag-aalinlangan, pagdududa, waka'a fil haram. Waka'a fil haram. Bakit? Ano ba yung syubhat ba? Haram na ba yan? Hindi. Hindi nangangahulugan na yung syubhat ay haram. Pero pag madali na sa'yo, na gawin mo yung isang bagay na hindi mo pa alam, kaduda-duda sa'yo, pero gagawin mo na, nawala yung pag-iingat mo, nawala yung pag-iingat mo sa sarili mo at sa relihiyon mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, wala akong pakialam dyan, wala naman akong ginagawang masama, pinsan ko naman yan. Wala naman akong ginagawang... Sino mas mainam sa'yo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pag-iingat niya sa kanyang sarili at sa kanyang relihiyon. Sino mas mainam sa inyo? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iningatan niya ang kanyang sarili at ang kanyang relihiyon. Hindi mo pwedeng, wala man akong ginagawa, kahit ano nang isipin nila, hindi. Kinakailangan na ipaliwanag mo sa tao na ganito. Para mawala yung... Kung halimbawa sa mga bagay-bagay sa pananampalatayang Islam, pag meron kang hindi alam, hindi ko alam, huwag mo sabihin agad na, ganito gawin, kahit hindi mo alam. Hindi nakakahiya na magtanong ka, nakakahiya, yung hindi mo alam, sinasabi mong alam mo. Yun ang nakakahiya. Yun ang masama. So, sabi na dito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman waqa'a fi syubuhat." Kung sino man yung mahulog sa syubuhat, pagdududa, mga gawain na kaduda-duda, ginawa niya ito kahit hindi niya pa alam, hindi malinaw sa kanya, pwede ba yan gawin? Halal ba yan? Haram ba yan? Dapat ba yan iwasan? Hindi malinaw sa kanya at ginawa niya na waqa'a fil haram. Bakit waqa'a fil haram? Bakit mahulog siya sa haram? Kahit yung syubuhat na yun, hindi mo pa alam kung haram ba yan o halal. Mahuhulog siya sa halal, ayon sa ating mga ulama, ayon sa mga ahlul, mahuhulog siya sa haram kasi magiging madali na sa kanya yung mga bagay-bagay na kahit wala siyang kaalaman gagawin niya na. Magiging madali na sa kanya. Apyara katawan, apyara dining kasabutan, dining katawan, ano ba yan? Halal ba yan o haram ba yan? Hindi pa malinaw sa kanya, gagawin niya na. Sa paggawa niya ng mga syubuhat na yun, magiging dahilan na mahuhulog siya sa paggawa ng haram. Kasi bakit? Magiging madali na sa kanya ang paggawa niya ng mga... Kung doon sa mga pagdududa, darating ang panahon. Ito, hindi ko turo ito. Turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito. Pag-iwas natin sa mga kaduda-duda na bagay, huwag muna natin gawin. Magtanong muna tayo. Kasi doon natin may ingatan yung religion natin at ang sarili natin. Doon natin may ingatan yung sarili natin at ang relihiyon natin. So, kinakailangan na pag mayroong mga bagay-bagay na kaduda-duda sa atin, sa pananampalatayang Islam, magtanong muna tayo. Huwag muna natin gawin kasi pag gawa mo doon sa hindi mo kaduda-duda sa iyo, pag ginawa mo yun, darating ang panahon, magiging madali na sa iyo. Kahit kaduda-duda, gagawin mo na lang. At darating ang panahon, magiging madali na sa iyo ang kahit haram na gagawin mo na. Kahit haram na, gagawin mo na. Tulad halimbawa, masama, halimbawa, masama bang mangungumusta ka lang? Masama ba mangungumusta ka lang? Assalamualaikum, magsalam ka lang? Masama ba yun? Masama yun. Mangungumusta ka lang. Pero pagdating na, hindi mo ingatan yung sarili mo doon, dahil dun sa kaduda-duda na gawain na yun, magiging dahilan yun na magiging madali na lang sa'yo yung paggawa mo ng haram. Didiretso ka na dun sa paggawa mo ng haram. Kaya, kinakailangan, ito ay turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan, pag hindi malinaw sa atin ang isang bagay, lalo-lalo na sa pananampalatayang Islam, tulad halimbawa, pagbabasa ng Quran sa kubur. Hindi natin alam ano ba hukum niya, ano ba hatol niyan. Maganda naman kasi nagbabasa ng Quran.
Ano ba pananaw? Kailan kung malabo sa atin, mayroon tayong pagdududa doon. Nagbabasa ng Quran sa kubur. Sa libingan. Kung titingnan natin, maganda naman nagbabasa ng Quran. Pero nandun sa kubur. Pwede naman magbasa maliban sa CR. Nandun sa kubur. So meron tayong pagdududa. Pag ginawa natin yun, mayroon yung pagdududa. Pag ginawa natin, kung pinagbawal, edi nahulog tayo sa hindi maganda. Pero pag iniwasan natin yun, hindi muna natin gagawin. Naingatan natin yung sarili natin at ang religion natin. So, binigyan pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng example. Sabi niya, "Karra'i yar'a hawla al-hima, yushiku ayarta fihi." Katulad ng nagpapastol, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapastol sa paligid ng hawla al-hima. Anong ibig sabihin ng hima? Ang ibig sabihin ng hima, ayon sa ating mga ulama, ay private property. Private property. Noong panahon ng mga Arab, noong panahon na nila, meron pag sila ay nag-aalaga ng mga kambing nila o di kaya mga kamilyo nila, merong mga private property yung mga bato. Yung private property nila, doon sila nandoon yung mga alaga nilang kambing at mga kamilyo na thousands. Yung inaalagaan nila thousands na mga kamilyo. Thousands na kambing ang inaalagaan nila. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a hawla al-hima." Katulad ng nagpapastol na meron kang 100 na nagpapastol ka 100 na kambing at pumasok ka doon lumapit ka doon sa private property, nandoon yung mga alaga na mga kambing ng dato na thousands. Pag lumapit ka doon, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng takot na mag-mix yung mga kambing nyo, makahalo ka, makapasok ka. Makapasok ka. Kaya kung hindi mo maingatan, kung hindi mo maiwasan, makakapasok ka talaga doon sa private property na yun. Sabi nga, "Ala wa inna likulli malikin hima." Lahat ng mga malik, lahat ng mga dato ay mayroong mga private property. Ngayon, "Ala wa inna himallahi maharimuhu." Katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang private property ay ang mga haram. Ang mga haram, yun ang private property ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung malabo sa'yo, hindi mo alam kung anong hatol niyan, haram ba yan o halal, iwasan mo muna. Huwag ka lumapit doon. Kasi bakit? Pag lumapit ka doon, pag ginawa mo yun, mahuhulog ka doon sa haram. Mahuhulog ka doon sa haram. So, konti na lang yung oras natin. Kasunod ng hadith, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Katotohanan meron sa ating mga katawan ang isang mudghah, laman, maliit na laman. "Idha salahat, salahal jasadu kullu." Kapag naging maayos ito, ay magiging maayos din ang lahat ng parte ng ating katawan. "Wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu." At kapag ito ay nasira, magiging masira din lahat ng parte ng ating katawan. "Ala wahiyal qalb." Yun ay ang ating mga puso. Kung ang puso natin, bro, sister, kung ang puso natin ay masira, masira yung puso natin. Tulad nga sa na topic natin sa pinakaunang hadith, yung niyya. Yung niyat natin, yung intensyon natin, pag ito yung masira, kung nandito yung nasa puso natin na masisira, lahat ng gawain natin, kahit gaano pa kaganda yan, kahit gaano pa karami yan, kahit napuno mo yung buong mundo sa paggawa ng ibada, kung yung paggawa mo naman ay dito nasira, ginawa mo yung ibada dahil kay brother, dahil kay dahil kay ustad, dahil sa pansarili mong hindi para sa Allah. So kahit na nakagraduate ka pa doon sa kung ang intensyon mo ay para ka lang sumikat, na maging alim ka, tatlong klase ng tao, unang-una makakapasok sa paraiso, sa impyerno.
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamati thalatha." Tatlong unang klase ng tao ang mauuna makapasok sa impyerno. Tatlong klase ng tao. Sino 'yon? Hafidhul Quran, Qari'ul Quran, nagbabasa ng Quran. Ha? Pangalawa, al-mujahidin, yung tao nakipaglaban sa landas ng Allah. Pangatlo, al-munfiq, yung taong gumastos, ginasto niya ang kanyang pera, kayamanan, nagbigay ng sadaka o zakat. Yun pa yung unang tatlong klase ng tao makakapasok sa impyerno. Nagtanong ang mga sahaba, sabi niya, "Ya Rasulullah, lahat ng tatlo na yan, napakagandang mga gawain, bakit sila pa yung tatlo una-una makapasok sa impyerno?" Hafidul Quran, Qari'ul Quran, mujahidin, at saka yung munfiq, nagbibigay ng kawang-gawa. Lahat yan, sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, lahat yan, puro mga gagandang mga tao yan. Bakit sila pa yung mauna makapasok sa impyerno?" Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, doon sa kabilang buhay, itatanong lahat ng mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ito, kahit piso, itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan mo kinuha yan? Kahit 25, itatanong yan, bakit, saan mo nanggaling, saan mo ginastos yan, saan mo nakuha yan? Itatanong yan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Latus'alunna yawma idhin 'anil na'im." Itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating araw, doon sa kabilang buhay, itatanong sa atin ang mga biyaya. Latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, sa suratul Takathur. Kung hindi ako nagkakamali. Itatanong sa atin yan. So anong dahilan, yung tatlong klase ng tao na yun, makakapasok sila sa impyerno? Nang puro mga magaganda na ng klase ng tao yun. Ang dahilan, dahil sa kanilang mga puso. Dahil pag tinanong na sila doon, sabi niya, "Anong ginawa mo? Binigyan kita ng kalakasan ng pag-iisip, kagandahan ng pagbasa. Anong ginawa mo?" Sabi niya, "Nagbasa ko ng Quran para sa iyo, ya Allah. Nag-imam ako para sa iyo." Ang isasabihin ng Allah, "Sinungaling ka." Yung mga anghel na nakapalibot sa kanila, "Sinungaling ka. Nagbasa ka ng Quran para lang mabansagan kang maganda yung boses mo. Nagbasa ka ng Quran para sa masabihan kang kari." So kung ito yung maging problema sa puso natin, na kahit gaano pakaganda yung boses mo, kinakailangan ayusin ito. Pangalawa, sabi ng mujahid, tatanungin sa kanya, "Binigyan kita ng lakas, para makipagbaka, makipaggera, sa landas ng Allah. Anong ginawa mo?" Sabi niya, "Nagjihad ako, ya Allah, para sa iyo, ya Allah, para sa landas mo, ya Allah." Sabi ng Allah, "Sinungaling ka." Sabi ng mga maanghel sa nakalibot sa kanya, "Sinungaling ka. Katotohanan, ikaw nagjihad ka, nakipaglaban ka, nakibaka, para lang masabihan ka na matapang. Para masabihan ka lang matapang ka." 5-4 yun. So, nang dahil doon nasisira yung nandito sa puso. Ganon din yung munfiq. Yung munfiq, yung nagbibigay ng sadaka, kawang-gawa, ganon din. Dahilan ng kanila, itatanong sa kanila, "Bakit ka nagsadaka ba? Anong ginawa mo? Binigyan kita ng kayamanan. Anong ginawa mo?" Sabi niya, "Ginastos ko sa landas mo, ya Allah." Sabi ng Allah, "Sinungaling ka." Sabi ng mga malaika na kapalibot sa kanya, "Sinungaling ka. Katotohanan, ginasta mo para lang matawag ka na mabait." So napakadelikado. Napakadelikado. Hindi natin ipinagbabawal yung mga ganitong gawain. Pero kinakailangan unang-una sa unang gawain, kailangan maayos natin yung intention natin. Kasi kung hindi,